Greetings in the name of the Lord Jesus Christ, our Lord and Savior, our God, the one who loves us and gave Himself for us. Good morning, everyone. So right now, I would like to talk about something na nako-confuse ang karamihan ng mga mananampalatayang kagaya natin, no? Dahil napaghahalo po nila yung event. At sabi nila, the same daw yung the rapture of the church and the second coming of the Lord Jesus Christ, which is not true sapagkat may malaki pong distinction ang dalawa. Maybe kung titignan mo kasi sa mga tao ngayon, sa mga salita po nila, kalimitan ng kanilang banggit kapag kami nangyayari mga pangyayari sa mundo na medyo kakaiba at kakatuwa. Agad nilang binabanggit yung mga katagang malapit nang bumalik ang Panginoon, babalik na si Kristo, ganyan, babalik na ang Lord, which is true. Pero ang tanong, paano siya babalik? I mean, syempre, ang pinaka main event sa lahat po ng ito ay yung balikan ng Panginoon yung kanyang mga mananampalataya dito sa lupa. Ito po ngayon yung pinaka-approaching sa lahat towards us believers na it's a secret event na magugulat na lang po ang buong mundo dahil mawawala po ang milyong-milyong mga tao, in particular mga Kristiyano. No? Mawawala tayo sa mundong ito at magtataka ang marami na saan napunta tayo. Okay? Kaya nga po may lalabas na isang antikristo at siya ang magsasabi na alam niya ang solusyon, alam niya ang sagot doon sa mga katanungan na iyon. Kaya nga po magogoyo at malilin lang ang mga tao. Di po ba? Na mga naiwan syempre. Tapos, after that, pasok na po yung 7 years of tribulation. Syempre, right after the rapture pa lang, pumasok na po yung tribulation. 7 taon na paghihirap sa buong mundo na hindi pa naranasan kahit kailan. Kaya nakakalungkot yung mga tao hindi binibigyan ng halaga ang mga bagay tungkol sa Panginoon dahil bigla silang haabutan ng distraction, sudden distraction. That's the meaning of sudden distraction. Those people who don't want to hear about Jesus sa panahon ngayon dahil masyadong busy sa kanilang buhay, magandang buhay, travel dito, travel doon. I'm not condemning that. Ako gusto ko rin po nagta-travel. Pero ayaw ko po yung mga taong nakikita mong mahilig sa mga kalayawan pero walang hilig sa Diyos. Ayun po. Dahil ilang beses na rin po akong sinabihan ng taahasan na may mga sinabi sa akin na pag mga bagay daw tungkol sa ganyan, ay ayaw daw niyang pinag-uusapan. Okay? And nakakatakot po yun kasi talagang hindi niya binibigyan ng chance na makarinig ang kanyang sarili ng ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Okay? At pag dumating ang kanyang kamatayan, which is ang kamatayan po inevitable. It's inevitable event sa mga taong kagaya po natin. At ang kamatayan po, sa ayaw at sa gusto mo, ito ay magaganap. Ito ay mangyayari kahit kanino. Pero sa biyaya ng Panginoon, tayo kasi mga believers, meron tayong power to know or to discern between right or wrong. Di po ba? At meron tayong favor ng Panginoong Hesus. Kaya ako naniniwala ako, pag gusto mong mabuhay ng mahaba at believer ka, ipagkakaloob yan ng Panginoong Hesus sa'yo. Alam nyo ngayon, ang dami ko narinig, na-stroke si gano'n, na-stroke si ganyan, pero dahil nasa atin ang favor ng Lord, hindi mangyayari sa atin yon. Get it? Ay, po ang ibig ko sabihin. Pero mas maganda po yung kaluluwa po, mas mahalaga po ang kaluluwa. Yung mga taong wala kay Christ, no? Nakikita mong buhay pero totoo po patay po sila. So kailangan nilang makarinig, no? Kaya nga po, yung mga taong ganyan, kapag dumating po yung rapture of the church, magtataka po sila. Bakit? Ano nangyari? At ang masaklap, kapag lumabas po yung halimaw, yung antikristo, at mag-require na po siya ng pagtatatak, hindi po malayong magpatatak itong mga taong naiwan na ito, na dahil nakikita po natin, ngayon pa lang, dito pa lang po sa church age, talagang ito po yung mga taong tiyak tatanggap ng tatak ng halimaw, no? Dahil sa ngayon pa lang wala silang hilig sa Diyos, wala silang interest sa mga bagay ng Diyos, at nakakatakot po yun talaga sa parte po nila. If you're a believer, all you have to do is to share the good news. Tanggapin nila kaya hindi, okay lang po. Importante nag-share po tayo. Importante, binalaan po natin sila tungkol sa
kabutihan ng Panginoon, or should I say, binalaan natin sila tungkol sa mga events na mangyayari at ipinaalala natin sila sa kanila kung gaano kabuti ang Panginoong Hesukristo. Again, balik po tayo. So the rapture of the church, ayan pong hinihintay ngayon nating mga believers. Na tayo po ay dagitin na, alisin na tayo sa mundong magulong ito, at tayo po ay pumasa Kanya na forever and ever. After 7 years, babalik po ang Panginoong Hesus dito para wakasan na ang paghahari ng Antikristo at ng bulang propeta, at tayo po ay Kanya pong kasama. Sa Kanyang pagbabalik po, tayo po yung nasa likod po ng Panginoong Hesukristo. Napakaganda po niyan. Isang napakagandang katotohanan na dapat chine-cherish ng puso natin. Okay? Chine-cherish ng puso natin, pinapasalamatan natin, no? Lagi, Lord, salamat, ligtas ako. Ano bang pinagpapasalamat mo sa Panginoon? Kung Kristiyano ka na, ang pinagpapasalamat mo dapat, Lord, salamat, ligtas na po ako. Marami mga Kristiyano parang hindi nila pinagpapasalamat, parang nagiging common na lang sa kanila yung kaligtasang tinanggap nila. Pero Lord, sabihin mo, Lord, salamat po dahil ligtas po ako. Yan po ang pinaka-importante sa lahat, I am saved. No? Dahil ano pa nga po ba ang hahanapin mo? Iniligtas ka, wala kang ginawa. No? Nanampalataya ka lang doon sa tinapos na gawa niya sa krus ng Kalbaryo. Dahil yun po ang pinaka-importante po sa lahat. Upon knowing the truth, no? At nalaman mo, namatay siya sa iyo, pinayaran lahat ng kasalanan mo at naniwala ka, maliligtas ka. Yun po ang kaligtasan. At makakasama ka sa rapture. Hindi ka maiiwan, no? At syempre, kasama ka sa second coming sa pagbabalik ng Panginoong Hesus po dito. Maghahari po sa buong mundo ng 1,000 years Jesus Christ. The real Jesus. Makikita na po natin siya ng mukhaan, no? Sa ngayon po marami mga false Jesus na lumalabas, false prophets, no? Pero ang totoong Jesus maghahari po ng 1,000 years. What a wonderful truth na hintayin nating mga mananampalataya, no? So sa ngayon, masyado pong escalate na yung nangyayari po sa Iran, no? Isang bansang dati pinamunuan, no, ng mga malakas mamuno para po sa kanila. Magandang bansa, magandang ekonomiya, pero ngayon po ay parang dumadanas po ng nakakaawa po yung mga tao ngayon dahil bukod sa marami pong namatay, ay parang talaga naghihikahos po yung bansang yun ngayon at humihingi na po ng tulong kay Presidente Trump, no? Kay President Trump. At yes, nakita ko rin po dito, this is part of the end times. Ang akin lang po, sa uumpisa lang nitong 2026, napakarami na po mga escalated events like that na nag-e-escalate. Ang daming things na nangyayari na kung titignan mo, magbabalik tanaw ka nung nag-uumpisa ang mga taon ng mga nakaraang taon, hindi po ganito. Medyo hihintay muna ng ilang bago. Pero ngayon, kakaiba po dahil ang dami pong nangyayari. Okay? At naniniwala ako since kauumpisa lang nitong taon na to, kung hindi pa magra-rapture ngayon, marami pang mangyayari. Pero be confident of this thing, that Jesus is always in control. Okay? Jesus is always in control. That's one of my favorite, kumbaga gustong-gusto kong binabanggit. Isa yan sa mga gustong-gusto kong sinasabi. Ang Panginoong Jesus ang may control ng lahat. Take in charge, my Lord. Ayan. Lagi niyong sasabihin niya, Lord, I cannot be the in charge of my life. Take in charge of my life, Panginoon. Ikaw na po ang bahala sa amin. Okay? So, ang buong 2026 ay nasa kamay na ng Panginoong Jesus. Wala tayong dapat ipag-alala, wala tayong dapat na ikabahala, no? Dahil ngayon pa lang po, dapat may kumpiyansa tayo na ang taon na ito ay magiging mas maganda kaysa sa mga nakaraan. Kahit pa sa katotohanan, ito ay napakagulo, umpisa pa lang at marami ng dilubyong nangyayari. Ka-good vibes ka na ba? Kung hindi ka pa ka-good vibes, inaanyayahan kita. Click the subscribe button. Share this video sapagkat napakahalaga po mga ka-good vibes na malaman ng buong mundo na there is only one way, one truth, and one life na makapagbibigay ng kaligtasan sa buong mundo, and that is Jesus Christ alone. Walang works, walang religion, at walang kapwa-tao natin na makapagbibigay sa atin ng salvation. Only Jesus, the way, the truth, and the life. Thank you.
God bless.